Eat Bulaga may big surprise para sa singing group na Singing Queen at sino itong noontime show host ang in-interview ang dalawang Hollywood actress. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya EV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalusugan or kondisyon po kayo habang pinapanood niyo po at pinapakinggan ang video ko na ito. So ini-invite ko po kayo mga kaparokya na pa-subscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na rin po na sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. And of course mga kaparokya, paki-follow naman po ang aking TikTok account na ang pangalan po ay Kaparokya TV. May kita po dito sa screen ang TikTok account po natin. And of course mga kaparokya, ang ating Facebook page named Mega EV. So again, maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So mga kaparokya, kanina nga po ay wala sa It Showtime si Vice Ganda at sa pagkakatanda natin mga kaparokya ay 4 na linggo na nga pong absent ang unkabogable star Vice Ganda sa nasabing noontime program. So tama kaya o totoo kaya ang nababalita nga po na 3 to 6 months na pong mawawala ang main host ng It Showtime na si Vice Ganda. But upon checking nga po mga kaparokya sa kanyang Facebook account ay may bago po siyang post. Ito naman po ay yung nangyari sa birthday celebration nito sa Amanpulo. So panoorin niyo po mga kaparokya ang kanyang panibagong post hinggil nga po sa birthday celebration nito. So wala po tayong ibang balita kay Vice Ganda, kundi itong pinost nga po niya sa kanyang Facebook account. So, yun nga po mga kaparokya, bukod kay Vice Ganda ay medyo ilang linggo na rin po natin hindi napapanood si Ann Curtis sa pananghaliang programa ng Madlang People na It Showtime. And upon checking mga kaparokya sa kanyang Facebook account, kita po natin dito na na-interview po niya ang dalawang Hollywood actress na si Anne Hathaway at si Meryl Streep. Ito po yung main character or dalawa nga po sa artista na gaganap sa The Devil Wears Prada 2. So yun nga po mga kaparokya, na-interview nga po ng It Showtime host na si Ann Curtis, ang dalawang Hollywood actress ng The Devil Wears Prada 2. So basahin natin mga kaparokya ang post na ito ni Ann Curtis 2 days ago. So ngayon po pala ay nasa Tokyo, Japan si Ann Curtis, dahilan kung bakit hindi po natin siya napapanood sa 8 Showtime. A dream interview with actresses I absolutely admire. Had my Andy Sachs moment. As soon as I walked in, ako lang talaga of all times. After that, my heart rate was hitting the roof until their warmth took over. As an actress myself, it was such an honor to meet them. I was part of the generation shaped by The Devil Wears Prada 20 years ago, and I can't wait to see the sequel on the big screen. The Devil Wears Prada 2 in cinemas April 29. So na-interview nga po mga kaparokyan ni Ann Curtis ang dalawa nga pong main character ng pelikulang The Devil Wears Prada 2 na mapapanood niya po on April 29. At sabi nga dito ni Ann Curtis ay nanervyos or ninervyos nga po si Ann Curtis. Well, sino ba naman ang hindi kakabahan kung ang i-interview nyo nga po ay dalawa sa mga sikat na Hollywood actress tulad niya po ni Meryl Streep at Anne Hathaway. So, kilalang Hollywood actress nga po si Anne Hathaway at si Meryl Streep. But anyway mga kaparokya, isang karangalan ito. Hindi lang po kay Ann Curtis, kundi pati na rin po sa ating bansa dahil na-interview nga po sila ng kapwa nating Pilipino na si Ann
Curtis. So ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi nga po natin napapanood si Ann Curtis sa pananghaliang programa ng Madlang People na It's Showtime dahil nga po sa hectic na schedule nga po nito. Kaya congrats po natin si Ann Curtis. Para sa atin ay isang karangalan ang ma-interview ang dalawang sikat na Hollywood actress ng isang Filipino or Filipina tulad niya po ni Ann Curtis. Samantala mga kaparokya, may muli pong nagbalik sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. So last week nga po mga kaparokya ay natapos na nga po or nasabi po natin na natapos na nga po ang kontrata ng big time sponsor na ito. At ngayon po ay muli na naman po silang nagbalik sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. At yan nga po ay ang Yakult. So dito makikita mo talaga mga kaparokya na very supportive ang Yakult sa Eat Bulaga. At pagkatapos ng kontrata nito, 1 linggo ang nakalilipas, ay di po nakatiis ang Yakult at muli pong nagbalik sa Eat Bulaga. Muli pong pinakilala ang Yakult kanina nga po sa Sugod Mall, mga kapatid, na kung saan ay sinagawa nga po ito sa Robinson, Malabon. So, it's nice to be back para sa isang mayaman, malaking kumpanya na Yakult para suportahan niya po ang noontime program ng Iconic Trio na Eat Bulaga. So sa lahat po ng viewers natin mga kaparokya ay ating tangkilikin ang mga produkto or kumpanya na very supportive sa mga noontime program nga po dito sa bansa, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga. Especially yung Yakult mga kaparokya na di po nakatiis at muli pong bumalik sa pananghaliang programa ng mga legit Dabarkads. Ito po yung kumpanya mga kaparokya na gustong maging bahagi sa history ng Eat Bulaga at of course gustong makatulong sa mga tinutulungan din po ng nasabing noontime program. So again, sa mga viewers natin ay ating tangkilikin ang mga produkto at kumpanya na todo suporta sa pananghaliang programa, either Eat Showtime po yan at Eat Bulaga. Samantala kanina mga kaparokya ay may big announcement si Bossing Vic Soto para sa singing group ng Eat Bulaga na Singing Queen. So muli po natin makikitang magkakasama na magpe-perform nga po ang Singing Queen sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. By Saturday mga kaparokya or on Saturday ay ipaparinig po sa atin ang rendition po nila or yung second single po nila na Kiss Kiss. Ito po ay originally song ng VST and Company. So sa mga hindi po nakakaalam, ang Kiss Kiss po ay original na kinanta nga po ng banda ni na Bossing Vic Soto or ng Tito Vic and Joey na VST and Company. So ipaparinig ang kanilang sariling rendition na Kiss Kiss. So kanina nga po ay narinig po natin ang kantang Kiss Kiss sa Eat Bulaga. At sa Sabado ay ang full rendition niya po ng Singing Queen ang ating maririnig. And of course mga kaparokya, maraming matutuwa lalo na yung mga solid fans ng singing group na Singing Queen sapagkat matagal-tagal din po natin hindi nakita or nasilayan na magkakasamang nag-perform sa entablado ng Eat Bulaga ang nasabing grupo.